Pilipinas, ang oras po 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang DZRH, Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ika-22 po sa buwan ng Abril 2024 at 2025. At samahan niyo po ako para talakayin ang may kaugnayan sa scam. At syempre pa, sasamahan ako sa ating talakayan tonight. Ang Pangulo ba yun ang tawag sa'yo? Co-founder ng Scamwatch Pilipinas, para tulungan tayong himayin kung ano ba yung mga uri ng scam na nararanasan natin. Ito po ay iba doon sa scam na like rollouts, na scam sa pagbili ng lupa kasi hindi nabigay yung title, o kaya na scam kasi hindi pala siya yung totoong may-ari. Pero usually ang tatalakay natin basically yung mga scam na nagamit ang internet. Tama ba ako doon, sir? Makakasama po natin co-founder ng grupong Scamwatch Pilipinas, Mr. Josel or Josel? Josel de Guzman. Jocelyn. Josel de Guzman. Magandang gabi sa iyo, sir. Magandang gabi po, attorney. Okay. Magandang gabi po, attorney. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Hopefully makatulong po tayo tonight. Hinahanap ko kung may katabi ka dyan kasi sabi mo sa amin Lagi akong plural. So anyway, pakibanggit mo nga sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba yung Scamwatch Pilipinas. Well, yung Scamwatch Pilipinas, isa siyang campaign, anti-scam campaign ng company ko, ng Truth 360, na eventually naging movement na siya. So dito, It's an advocacy. It's an advocacy. Advocacy siya ng company ko. We partnered, we collaborated with a lot of government offices. Bakit past tense? We're still collaborating with government agencies like the ICT, Cybercrime Investigation Coordinating Center, Okay. DOTR before last year. We're still also in partnership with Gogolook. It's an anti-scam app, and other private sectors together with Maya, Converge, BPI. So basically, ang tinatarget nyo ay yung mga scam na ma-prevent yung mga scam na online usually nangyayari. Yeah, it's basically a different approach to education kasi if you're going to notice, kapag mapapansin nyo, yung mga private sector, yung government, pag nag-educate sila, puro nasa campaign-based na anong phishing, anong smishing, napakarami na kasi ng scam. Tsaka napaka-vague, napaka-general ng discussion. Don't click the link. I mean, effective naman yon, pero yung gusto kasi nating tamaan, yung punot dulo, bakit na-scam yung mga tao. Kaya ang focus ng Scamwatch Pilipinas, mag-focus doon sa tinatawag na attitude. Kasi nung pandemic, biglang na-accelerate yung digitalization ng mga Filipinos. Suddenly, yung buhay natin naging digital na. Di ba? Ngayon mag-grocery ka, lahat, pindot-pindot na lang. Pati Gusto bayad. mong kumain, pindot-pindot na pati lang. mga bata. Magbabangko ka, pindot-pindot na lang. Ang problema, hindi naman tayo tinuruan paano mag-ingat sa internet. Yes. So hindi tayo digitally literate, ika nga. Aray naman. Para tayong natuto tayo, parang self-taught tayo sa internet. So wala kang formal education ng elementary, high school, college. So, ninanavigate lang natin, di ba? And then suddenly naging buhay na natin siya. So, yung mga tinuturo sa atin sa in real life, sa offline, katulad ng wag mong kausapin pag di mo kakilala, ilak mo yung bahay mo pag aalis ka, patayin mo yung mga ilaw, di ba? Yung mga ganong attitude, never tinuro sa atin, samantalang dapat i-apply din natin yung sa online. Kasi dati, ang scam, like before nagkaroon ng investments, hanggang ngayon, investment scam. In fact, sa Marinduque,
malawak din ang operasyon ng investment scam. Pero ito naman, hindi yung tipong pupunta ka doon, magbibigay ka ng pera. O kaya ngayon, kaya sa mga usual problem ng ating mga kababayan, bibili ng property, na-scam ng seller, kasi yung pala hindi, kumbaga, peke yung special power of attorney, o kaya naman peke yung title, peke yung deed of sale na ginamit, o peke yung perma doon sa mga dokumento. Yun ang common na peke before nitong pag-proliferate pag-advance ng technology, no? Lalong-lalo na nitong nagsimula yung pandemic. So ngayon, ang dami na nating problema, no? Yeah. Problema sa katatapos lang. Supposedly po kasi before ng break ng Holy Week itong topic natin kasi tama-tama sana sa mga uuwi ng travel probinsya, scam, travel scam. Kasi I learned that you discussed yung tungkol sa travel scam, meron kang love scam, Christmas scam. Yes. So napakaraming nito. Tell us more about these things. Well, yung scam kasi sa Pilipinas, medyo unique siya. In fairness naman sa government natin, may nangyari naman. Kaya lang kasi ang problema, pag tiningnan mo yung anatomy ng scam, lahat yan before text scam. So, hindi mo kakilala, meron kang prepaid number, magpapadala ng link, either tatakutin ka, magpapakilala silang taga-bangko, magpapanggap sila ng ganon, and then nag-o-offer ng trabaho, pag-ibig, utang, di ba? So, pag kinlik mo yung link, yun na yung tinatawag na phishing. So, pag kinlik mo yung link na yun, dadaling ka kung sa website ng bangko, akala mo totoo, doon nakukuha na yung mga credentials mo, nahahack ka na, nananakawang ka na. Ano yung scam na yan? Ito yung mga text scam. Okay. So, yung text scam na to, ito yung dati, bago mag-SIM card registration law, bago nakakatanggap tayo ng 10 hanggang 20 a day. Oy, hindi lang. A day. Suki Yun yung ako, average. since sobrang dami. Then nagkaroon ka ng SIM card registration law, bumaba to ng mga 5 to 10. Lalong dumami. Actually, ano siya, medyo na-curve. Medyo bumaba. Kasi ang nangyari doon, yung text scam, dumami siya nung nung time na, kasi di ba kailangan nating mag-register from time to time, every time na pupunta tayo somewhere because of the COVID-19. Pagkatapos sobrang dumami siya, tapos nagpa-register pa tayo, lalong dumami siya, pero nung nawala yung mga pogo, nabawasan. actually, kaya siya, hindi naman siya dumami, in fairness naman sa government, dahil nakilala na kung sino yung mga nagpapadala ng scam. Ang na-discover ng campaign ng government noong 2024, last year, kasi high-tech so inopen yung 1326 hotline. Tapos nandiyan pa yung GoGoLook na na anti-scam app siya. So lahat ng datang nakukuha niya, okay, na ibibigay sa Cybercrime Investigation and Coordinating meron palang Center. ganun. Oo. So in fairness naman, kasi nagko-coordinate, ang ginagawa niya, nagko-collecta siya ng mga scam data ng mga nagre-report, binababa niya ito sa mga law enforcement agencies. And then nagiging actionable intelligence, kaya na-discover yung mga Pogo Hubs. Pero napakatagal, no? Actually, mabilis na in less than in 1 year's time. Lalo na nung Parang naipasara hindi yung mga scam hub. Although ngayon may mga scam Kasi hubs pa rin. recent 2024 lang yung mga Pogo, di ba? Na-discover. 2023 nag-ooperate na sila. Kasi nung nag-SIM card registration law, yung na-discover, binabayaran nila yung mga Pilipino ng 500 to 1,000 per SIM card. Kasi yung loophole, loophole ng batas, yung loophole ng law na pinananawagan na namin sa Kongreso is unlimited yung pwedeng irehistro ng isang tao. So, pwede ka mag-register ng 1,000 SIM cards. Oo. So, supposedly, ang SIM cards ay non-transferable. Yes. Tama, di ba? So, kung halimbawa, nag-register ako, tas of course, naka-register na yung phone ko, no? Tapos, bibili ako ng bagong phone or bagong SIM, i-register ko siya, and yet, pwede ko siyang ibenta to someone else para may mga ganong nangyari. It's not really pwede. Technically po pwede. Technically possible, but hindi siya legal. Yes, that's what I'm saying. So, illegal na ibenta, pero nangyayari. Kasi yung mga nahuli nila, isang tao na 600 SIM cards yung nakaregister sa mga scam hubs. And then, kaya na-discover na nagbebenta, kasi hindi ba nire-register mo? So, may selfie yan. So, base doon sa mga selfie, yung background pare-pareho. So, nakapila sila.
habang nagre-register as binabayaran. Although ngayon bumaba na, ang ginawa naman ng mga scammers ngayon dahil wala ka nang natatanggap, nasa Viber na sila nag-spoofing scam. Ang spoofing Anong scam tawag naman, doon? Ano namang ibig sabihin nun? ginagaya nila yung mga legitimate companies. Like for katulad ng example sa mga bangko. Globe, Uy, wag ka GoTime, naman naging mention biktima naman, rin. Ng advertiser. Oo, yung Baka tatakutin ka ako. na rewards, tatakutin ka na, hindi ba? And the bangko, Victim diba? victim sila. So wala rin silang control kasi ang ginagawa nung machine, nung IMSI capture machine, hina-hijack niya yung 2G signal. So pag hina-hijack niya yung 2G signal, wala nang magagawa yung mga telco doon. Kaya ang ginagawa, akala mo totoo, then may link pa rin. Kaya yung naging campaign namin nung mga November, December, basta may link scam. At saka kapag ka may mga nanghihingi ng pera, Yun na yun. isa In pa any rin form, yan. red flag na kaagad yun in Yes. whatever scam. Lalo na kapag hindi nyo pa kakilala, Yes. Dito na pumapasok yung love scam. yung love Diba? scam. Mas Oo. delikado yung love scam. Kasi 'di ba, mga nagiging unli hingi. Another thing, yung mga online lending app, 'di ba? So, merong ito yung nakaka-alarma. Hindi ko alam kung bakit pinapatas ng mga kababayan natin, no? Maglo-loan ka kasi kailangan mo nga ng pera kaya ka naglo-loan. But then again, before ka makapag-loan, hihinga na ka na muna ng bayad, no? So bakit? So kapag ka po ganyan ang sitwasyon ng inuutangan ninyo, abay magduda na po kayo. Huwag niyo na pong patusin. Oo, humanap na lang kayo ng kakilala ninyo. Huwag niyo lang iwa 1 2 3. Sa lahat ng mga bagay sa digital, sa online, in any transaction, kapag individual yan, ang gamit prepaid number o kaya messenger na hindi mo naman kakilala, kapag humingi na kaagad sa'yo ng pera, kahit loan man yan, job, okay, yung job scam, so kahit na basta humingi na ng pera sa'yo, hindi pa kayo nagkikita, scam na yon. Pero yung mga kasi usong-uso dun sa area ko, hindi ko na lang babanggitan kung saan, yung usong-uso yung mga staycation. And yung management, yung homeowners association namin, ang nagbigay na ng warning because since maraming nag-staycation, dumami din yung nagpapanggap na meron silang unit or authorized representative of this unit, tapos sa kanila magbubook sila, and then eventually dadating sa area, wala naman pala, hindi totoo. So this also happens. Nung pag summer, marami yan. Meron pang mga resort na ang ganda-ganda yon. Pag nakabayad tapos ka na, iba-block ka na. Oo. Tapos wala na rin yung page. Oo. Tsaka ginamit lang pala yung mga pictures ng Kaya iba. yung ina-advise namin kapag magta-travel po kayo, gumamit po tayo ng mga lehitimong app katulad ng Booking.com, Airbnb. Pag nakikita nyo na po sa Facebook, tingnan nyo po muna yung pahina, yung page. Gano'n na ba katagal yan? Gano'n karaming followers? So, Tsaka may rin mga reviews ba yan? Oh. Kasi yung mga kababayan natin, hindi na nag-due diligence eh. Pag nakakita sila, okay, chat, di ba, messenger, papadala yung prepaid number, yung e-wallet nila, and then bayad agad. And then i-ghost ka na, ibablock ka na. Yes, pati yung mga rent, no? Yeah. For rent ng mga bahay, for sale sa marketplace. So yan po ang dapat nating pakabantayan, dahil kung sinasabi ni Sir Josel na dapat ay nag-due diligence, yung pong due diligence hindi lang dun sa pagbili natin ng mga properties, no? Kasi usual na tinatalakay natin sa programa mga real properties, no? Utang problems, lupa problems, seldom yung pag-ibig problems, no? Pero ang ang usapang scam dito yung mga mag-asawang naglolokohan, but then at least ngayon, alam po natin na dapat nag-due diligence din tayo even sa mga transactions natin online. Yan. Kasi yung mga scammers, pagdating sa marketing, lalong-lalo na sa social media, pag too good to be true na po, yung mga presyo. So, whether it's rent man yan, for sale, isang iPhone 16 Pro Max nasa 5,000 lang. Magduda na kayo. Red flag na po kaagad yun. Ganon din po sa mga real estate. Kapag napakamura, kailangan makipagkita, magsama kayo ng abogado nyo. Ang daming mga requirements. At kapag ito pa yung nakakatakot, kapag real estate at sasabihin, babayaran ko kaagad yan in cash, tingnan natin yung lugar.
tapos yayayain kayo sa isang liblib na lugar, wag po kayong pumayag. Yes. Okay, wag po kayong pumayag. Make sure na kapag nakipagkita po kayo, kasi yung initiation niyan online, di ba? Kailangan sa public place. Yes. Kasi may mga reports kaming nakuha na nakikipagkita sila, halimbawa, bukid yung ibebenta, gusto makipagkita kaagad sa bukid, wala namang mga ibang tao. Hindi, unang-una kasi dapat napakahalaga nung bahagi ng due diligence other than yung title, authority of the seller, is that you inspect the property. At dapat hindi kayo nag-iisa. Oo, Kasama dapat kayo. lagi kayong may kasama. At Yes. kunin yung identity, hingan ng Yes, valid ID. napakahalaga. Kahit po sa date, okay lang pag nag-meet po kayo sa dating app, hindi po masaya at wag po kayo mahihiya na hingin yung ID to validate yung identity nila. Di ba? Kasi baka ang nakalagay sa dating app, ibang pangalan, tapos ibang muka. At least makita nyo na kaagad. I-announce ko lang ha. Baka po nasa dating app kayo. Makikita po ninyo yung itsura ko doon. Nandun ka? Hindi po ako yun. Okay. Meron pong gumagamit ng picture ko sa dating app, pero hindi po ako yun. Wala po akong dating app at never po akong gumamit ng dating app. Dapat i-report po natin sa 132. Legal! Okay, magbabalik po ang DZRH Usapang Legal, pero bago yan, Attorney, Sir Josella, na magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez, Jerry Sumagaysay, Grace Recta, na Imbag Arabi, Valentino Malena Poncio, Tita Ami Miraflor Garcia, si Jerome Lorenzo, pagaling ka, Roxanne Costo, si Jerry Sumagaysay, Mirna de la Cruz, at syempre pa happy birthday sa iyo, pinsan ko to, pinsang buo ko, anak ng kapatid ng tatay ko, Rex Seco dyan sa Tondo, Manila. Hindi ko alam kung bakit Rex ang tawag sa'yo, pero Louie yun eh. Louie, happy birthday sa'yo. Ganyan din sa'yo, Ma'am Marlene Malapota, teacher ko to dati. At magandang gabi sa'yo, Eduardo Narvaez, Kenneth Arevalo, Marcelo M, Rudy Val Palma, Aunt May, Dennis Bonagua, Miss Joy Garimbao, Easy Gael, Liv Lee, at maraming iba pa. Mga iba pa pong uri ng scam at sakasakali, ano nga ba yung pwede ninyong ikaso? Kasi napakahalaga na, well, una dapat iiwasan mo. Pero kung nandun ka na sa punto na hindi ka na nakaiwas, ano nga ba ang mga pwede mong gawin? Yan po at iba pa sa ating pong pagbabalik. Dito lang po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco with Josel de Guzman. Usapang Legal! Kayo'y nakikinig. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Kasama ko rin po sa studio natin, Sir Josel de Guzman ng Scamwatch Pilipinas. Siya po yung co-founder at tinatalakay po natin ngayon mga uri ng scam at kung paano makakaiwas dito. I love it na lagi kang nakasmile. Siyempre, nasa DCRH tayo. Naks naman. Si Sir Josel po suki ng MBC, no? Because you have been guesting sa iba naming stations. Anyway, before we pause for commercial, tinalakay po natin, tinalakay po natin last yung tungkol sa pagdudue diligence. Hindi, magiging tag-ulan na ba? Ang daming mga gamu-gamu eh. No? So, before we pause for commercial, tinalakay po natin yung pag-exercise ng due diligence, no, sa ating mga transactions, whether online or yung face-to-face transactions. Kasi napaka-hirap, no, na lumabas, makarecover, no, kapag kipera man yan o reputasyon, kapag nawala ang ating, kung ano man ang nawala sa atin. So, there are other forms of scams. Ano pa ba yun, sir? Well, unang-una tatapatin ko na po lahat ng mga nakikinig at nanonood. Pag nawalan po kayo ng pera sa scam, 3% na lang po ang chance na maibalik ito. 3%. Yun so, po napakababa na nun. Napakababa po kasi mabilis po yan dahil yung mga scammers natin, sindikato. Oo. So, kung mahirap siyang hanapin. Mahirap na silang hanapin. Kaya kung individual yan, madaling mahuli. Pero meron ba tayong technical capability to trace? Yan po yung dahilan na yung nire-report sa 1326, yung natatanggap sa eGov app at yung
mga sinusurrender ni Who's Called Philippines sa government, yun po yung mga nagiging actionable intelligence. So ito po, nalolocate po nila, and then nagsisimula na po yung investigation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pamumuno ni General Yang. Nandyan din po yung PAOK, at the same time yung Si NBI. General Yang ba hindi tumatanda? Joke lang. Hi General Yang. Yan. So hindi po siya, lagi po siyang bata. So, Okay. So, ibig sabihin, nagtatake cognizance ng government. For example, ako ay ma-scam. What are the chances na the government can take cognizance, appropriate government agency can take cognizance motu proprio? I mean, without me reporting. Or reactive lang siya? reactive siya kasi yung mga scam. Saglit lang ha. Pag sinabi pong reactive, hindi gagalaw unless meron kang report. Okay. Ang problema kasi sa scam, online scam, hindi mo kilala kung sino yung suspect. Exactly. So dahil hindi mo kakilala yung suspect, kahit pumunta ka diretso sa PNP para mag-file ng complaint, hindi mo alam kung sinong fa-filean mo ng because complaint. the initial step is for you to identify Para sino yung nag-scam sa'yo. para ma-proceed yung proper complaint. Yes. Diba? Oo, kasi unang-una, magpa-file ka ng kaso, ijajando mo, Yeah. malabo yun. Kaya ang nagiging problem dito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, karamihan ng 10,000 kasi yung tumawag nung 2024 3,000 yung tumawag nung first quarter para mag-report ng mga biktima to ng mga scam. Ang problem dito, hindi kaagad sila nababalikan kung kumusta na yung status nung tinawag nila. Kasi yung ginagawa ng CICC, yung mga datang nakukuha niya, na isasali dun sa marami. So nagiging kaya yung mga nahuhuli, kung mapapansin nyo, yung mga nahuhuli ng PNP ACG, ito yung mga nagiging raid na siya, yung mga splinter group ng mga scam hubs ngayon. So may mga nahuhuli sa Makati, meron pa nahuhuli sa RCBC Plaza, di ba? So marami pa rin sila. Hindi pa rin sila tumitigil. At the same time, yung mga spoofing scam na nagpapanggap ng mga kumpanya, may kakayahan na yung PNP ACG para ma-detect ito. Kaya nahuli nila yung isang Malaysian seller. And then yung mga pinagbentahan nun, yung mga pinagbentahan niya ng device, nahuhuli na rin ng PNP. Yung nahuli nila sa Pampanga, 14 devices yun. So, actually, swerte kung sakasakali na kahit pa without any report, kung ang ating government is kumbaga natitrace, no? But then again, how does the government trace? Yun yung medyo problematic kasi okay, nakakahuli ka ng mga scam hubs, nakakahuli ka ng mga prepaid, pre-registered SIM cards, yung mga nagbebenta ng mga IMSI catcher. Ang problem dito, kumusta yung kasong tinawag nung tao? Yes, oo. Kaya 73% based on the data ng Gogolook, 73% ng mga na-scam ayaw na nilang mag-report. Malaki yun, ha? So yung total, yung buong parang senaryo, yung buong picture ng scam sa Pilipinas, hindi natin ma-determine kasi hindi na nagre-report. At saka pangalawa, napakaliit naman yung chance na makarecover ka. Opo. Kaya ang panawagan din namin sa DICT at lalong-lalo na kay Secretary Henry Aguda na Bago siya, 'di ba? Bago siya. So ayusin yung feedback mechanism ng 1326 kasi sayang dahil na-declare na yan Hindi as ko the nga alam. National Sorry, Anti-Scam Hub. Hindi ko nga alam yung 1326. Oh, yan. Now you know. Yan. So meron na tayong National Anti-Scam Hub under yan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center through bagong DICT Secretary Henry Aguda. So dineclare yan ni PCO through Secretary J. Ruiz na National Anti-Scam Hub nung March. So, ibig sabihin, Sir Josel, kung halimbawa mas-scam ako, pwede akong mag-report? Tawag po kayo 24/7 po yun. Yung mga tao kasi doon, mga cyber forensic agent. Lalong-lalo na yung mga kapag let's say na-hack yung Facebook nyo, gusto nyo i-recover, tuturuan kayo on the spot. Medyo nahihirapan lang po kapag nawalan na kayo ng pera. Yun, mas mahirap yun. Mas mahirap, yung yeah. mag-recover. Oo. At kampante ng what naman you have kami lost. ngayon sa pamumuno ni DICT Secretary Henry Aguda. Kung hindi nyo maitatanong, nagsimula yung Scam Watch, yung advocacy ng Truth 360, sa kanya. Nasa private sector siya noon. So, yung Union Bank, tinulungan namin gumawa ng Don't Click the Link campaign. So, yung framework na ginamit namin
sa Union Bank through at that time presidente siya ng Union Bank Digital. Yun yung ginamit naming framework ng Scamwatch Pilipinas. So si Secretary Henry talagang sanay sa ganito. Hopefully yung experience niya sa customer service at customer experience sa feedback mechanism, mabigyan ng feedback yung mga tumatawag sa 1326. Pero yung, would you know, meron ba kayong data kung ilan doon sa, anong number ulit? 1326. Sa 1326, yung na-actionan talaga. Yun yung wala, yun yung hindi yun ang nila problema. nilalabas. Yun yung hinihinginan natin ng tulong ngayon kasi promote ng 1326. Ang nangyayari kasi pag naibaba na let's say yung kaso, naibaba na sa PNP-ACG, nababa na sa NBI, yung tumatawag ngayon, maghahabol ngayon sa Ang PNP. PNP-ACG, nagtumutulong ba sila sa filing ng kaso? Kasi ganito, hindi ba, i-report mo. Oh, yes. Mag-iimbestiga sila. Kapag let's say may mga nakuha na sila ng, let's say, na-identify yung suspect, ibababa nila to sa PNP-ACG. Ngayon, pupunta ka ngayon sa PNP-ACG para dumaan ka pa rin dun sa proseso ng pa-file ng kaso, dun sa nang scam sa'yo. So medyo mahaba siya, kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na hindi na sila nagre-report kahit alam na nila. Imagine mo, ang laki ng 73%. Yes, oo. 6 million scams yung na-gather, tech scam. 6 million tech scam yung na-gather ni Who's Called Philippines noong 2024. 6 million yon, doon pa lang yon. Ang nag-report lang sa 1326, despite our media campaign, 10,000 lang. Doon sa 10,000 yon, kung ilan yung natulungan, wala, hindi pa po nila dapat nilalabas. meron man lang report. Ano? Opa. Kasi alam mo, kung halimbawa ito ay yung usual na problema na dinudulog dito sa amin, na-scam po ako ng nangutang sa akin, na-scam po ako ng rolluts, no? For example, kasi illegal po ang pagbebenta ng rolluts, di ba? So, kapag yun, at least mas maiksi na yung proseso kasi na-identified mo na kung sino yung nang-scam sa'yo. But then again, kapag ka dito sa sitwasyon na na-scam ka online, no, hindi napakahaba o medyo mahirap-hirap na step, no? There is no way for you to identify easily kung sino yung nang-scam sa'yo. Because, unang-una, hindi naman lahat tayo, tawag doon. Anong appropriate term doon? Technically equipped, capable to identify itong mga taong ito na mahirap hanapin dahil nagtatago, online. Yung mga nagte-text scam dati, ang nangyayari dito, kaya bumaba rin yung text scam. Kasi may SIM card registration na, di ba? Ma-identify yung suspect kapag na-trace kung kanino nakaregister yon. Ang problema, hindi to binibiro din ng PNP-ACG kung nakaregister yon at binenta mo. But, ikahuhulihin ka rin. So, paalala sa ating mga kababayan, wag po kayong magbebenta ng SIM because, no, kung sakasakaling gamitin ito sa scam, and most likely gagamitin ito sa scam kasi kung ako, halimbawa, kung ako ay matinong tao, magre-register ako sa pangalan ko at hindi ko kailangan bumili ng SIM card na naka-register na sa iba. So, dapat pa sa ating mga kababayan, wag po kayong magbebenta ng SIM na register na sa inyong pangalan. Otherwise, kapag ka po nagka-problema kayo o may nangyaring krimen involving the number, no, na ni-register ninyo sa inyong pangalan, kayo ang unang ititrace. Kapareha lang po ito nung sitwasyon, no, na kapag ka ang sasakyan ibinenta mo at nakabangga pero hindi pa naililipat ang registration doon sa buyer, si original na may-ari ang siya pa ring hahanapin at siya pa ring pananagutin. Now, depensa mo na lang na sabihin na hindi pa lang naibenta ko na po na hindi pa lang po na ipapa-register sa kanyang pangalan. But then again, sa sitwasyon na ikaw ay nagbenta ng SIM, there is anong depensa mo ngayon, 'di ba? Ikaw ang hinahabol. Ang presumption is ikaw ang gumawa ng krimen because nasa iyong pangalan ang number. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama Maulan man, no worry.
Raul Destacamento. Oy, classmate ko. Sans Pertes, magandang gabi sa'yo. Jonathan Diaz, Joseph Abalos, Eduardo Narvaez, si Mirna de la Cruz, Chonalyn Seco, and Ding Seco. Mga kamag-anak ko ito. Mami Belen Rivera, Rashid Yusop, dyan sa Sulu. At sa'yo, Ma'am Irene Almodovar. Shout out po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Usapang Legal. Before we pause again for another commercial, sir, may babatiin ka ba? Yeah. Oo, binabati ko po yung kapatid ko na nag-birthday na nasa Pampanga, si Warren De Guzman. So, happy birthday, little brother. Parents mo? Oo, yung nanay at tatay ko po, binabati ko po kayo. First time kong bumati. Kaya nga binibigyan kita ng chance. Oo, binabati ko rin yung mga staff ko sa Truth 360, si Sunny, si Celine, si Maki, si Chrissy, diba? Si Eric. Si Maki ba yung ano? Si Maki ba yung nagpicture dun sa Congress? Yeah, si Maki yung kasama Maki ko ng Congress nung nagkakilala tayo. Maki, some kind of stalker ka pala ha. Kami po ni Sir Josel ay nagkakilala sa Congress sa investigation ng Tricom doon sa fake news. Fake news. But anyway, saglit lang sir. Saglit lang. Flash Report. Flash Report! Dahil meron pong pagyanig na naganap sila ang bahagi ng karagatan ng Sarangani ni yanig ng magnitude 5.7 na lindol. RH5 Val Gonzales, magandang gabi sa'yo. Atty. Rina, good evening. Dakong bago mag-alas 5:30 ngayong gabi nang yanigin ng 5.7 magnitude na litol ang silangang bahagi ng Sarangani Island sa munisipyo ng Sarangani sa Davao Occidental. Batay sa report na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Peoples, tectonic ang origin ng litol na natukoy sa lalim na 109 na kilometro. At dahil dito ay wala pang naitatala, batay sa record ng Peoples, wala pang naitatalang mga lugar na nakaramdam ng mga intensities. Habang sabi ng Peoples ay asahan na magkakaroon ng mga aftershocks. Ako si Val Gonzales, DJR una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Usapang Legal. Magandang gabi din po. Actually, nauna ko nang nalaman yung lindol because yung mga staff namin sa Love Radio General Santos City ay nag-report na sa akin na ma'am may lindol, no? Sa third floor kasi yung Love Radio Jansan. Di ba, nasa magkatabi lang ang Jansan at Sarangani. So sabi niya, ma'am, lumindol na ulit. Yan. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin dyan sa General Santos City at sa Sarangani. Ingat po kayo. Usapang Legal. Merong question dito, Willie Maaliw, paano ang recourse ng person na wala ang SIM card at ang card na ito ay nagamit sa scam? Ano po ang depensa ng person natin na victim din? Depensa mo is that nawala. Kaya kailangan mong i-report kaagad pag nawala. Parang pag nawalan ka ng driver's license. So, yes. I-report lang po yan and then at least kaya po kasing patayin yung SIM Kayang patayin yung numero at marirecover mo naman yun. I-report nyo lang sa telco provider nyo and then para mabigyan kayo ng SIM card. Ang recommendation ko po kung medyo high-tech naman ng konti yung phone nyo, mag-eSIM na lang po kayo. At least nasa device, hindi po siya mananakaw. Oo nga ano. No, so parang ganyan din kapag nakaharnap, no, ninakaw ang sasakyan ninyo, abay i-report nyo kaagad kasi pag nakabanggayan, ikaw ang hahabulin kung sino ang kanino nakarehistro. So ganun din 'yon. Kapag ka po kasi may naging kliyente na ako, no. Actually reporter namin dito dati, no. Reporter pa namin, no, kinarnap yung kotse niya. Pagkatapos ibinenta sa kung kani-kanino. Pagkatapos nakabangga. Ayun na, siya yung hinahanap. No? Yun po ang pakaiingatan. Pinakamagandang depensa ninyo. Ito nga po, inireport ko po na nawawala siya. Ganito pong oras siya nawala at ganito po, dito ko po inireport. So that is your defense. Because, no, kapag na-identify kung kailan nangyari yung pang-scam, at least masasabi mo, ito nga po kung hindi mo siya inireport, di wala kang pruweba na nawala nga. Ganun din sa mga cellphone, yung mga mobile device natin. Meron tinatawag na IMEI number. So, yun din kasi pwede rin i-deactivate yan. So, kapag nanakaw. So, hindi lang po para
magamit sa kasamaan, kung hindi para din po sa recovery nyo. Ma-recover nyo rin po yung nawawalang SIM card at yung mobile. So, i-check nyo po doon sa box ng phone. And then, hindi ko lang alam kung paano i-check yung IMEI. But nevertheless, importante po na alam nyo yung IMEI number ng mobile device at yung SIM card number nyo po. Para at least pag nawala, madali po siyang ma-recover more than gamitin sa kasamaan. Ganun ba ang bank na wala ng pera sa account ay 3% lang ang chance na makarecover? Totoo po yun. 3% lang po talaga. Pero sa bangko? Kahit sa bangko? Mas madali-dali siguro sa bangko. Sa bangko kasi, pag nireport mo sa bank, titingnan muna nila yan. Ang problema kasi, karamihan ng mga biktima sa mga bangko, hindi agad nagre-report. Binibigay nila yung OTP. Yes. So yung one-time password. Pag nagbigay ka ng OTP, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. So hindi i-honor yun ng mga banks. Yung OTP kasi, kahit na ilang beses nyo nang narinig, don't share your OTP, don't share your OTP. Yung mga scammer, hindi naman sasabihin, give me your OTP. Lalo na yung mga nagpapanggap na i-upgrade yung credit card mo. Yes. Na napakagaling nila, well-trained. Ang sasabihin lang nila sa inyo is, ma'am, magpapadala po kami ng verification number, 4-digit yan o 6-digit, and then, para makasiguro po kami na kayo. Hindi nyo alam na ina-access na pala yung account nyo. Mabilis yun. Habang kausap nyo sila, ninanakawan niya yung credit card nyo. Kaya, yung OTP po, wag po kayong magbibigay. Pag sila po yung tumawag sa inyo, wala po kayong informasyon na dapat ibigay, pati birthday nyo, pati middle name nyo. Wala po kayong responsibility. Pag sila yung tumawag. Pero pag ikaw kasi yung tumawag, nasanay tayo, halimbawa may complaint ka, tatawag ka sa isang bangko, siyempre, gusto nilang makasiguro na ikaw ngayon, kaya kapag may nakausap ka, magtatanong sila ng mga information. Pero pag sila po yung tumawag, wag mong ibibigay. Kahit middle name nyo po, kahit last name kung hindi niya alam, at pag tinanong may credit card na po ba kayo, wag nyo rin sasabihin ng oo o wala. Okay? So, kasi doon nila nagbe-verify yan eh. Kasi social engineering yan eh. Ito, Sir Josel, yung comment na nare-receive ko, temporarily i-deactivate namin ang account mo sa X bank because ganyan-ganyan. Kasi suspected na merong so update here. So, gusto kong sabihin, neck mo, wala akong account dyan. Opo, yung mga bank po natin, yung transaction po, laging nasa app. Never po kayong tatawagan yan sa mobile nyo, never kayong imi-message. Hindi po mag-aaksaya, sabi po ng mga partner banks natin, hindi po sila mag-aaksaya ng panahon para tawagin kayo, sabihin na i-close. Kasi kung magpapalit ka ng password sa app yun eh. Yes. Sa app so, yun. kapag ka tinawagan kayo, okay lang po na magsuplada. I am not interested. Please stop calling me. Unless na may inisyo kayong check, puputok, yung pala, kailangan i-save nyo rin yung branch number. Branch. I-save nyo po. Hindi kasi tayo nagsisave ngayon eh. So kapag kunin nyo po yung number ng mga bangko nyo, yung branch nyo, i-save nyo para makilala nyo sila. Or kung para malaman nyo kung scammer siya or spam, yung mga marketing, i-download nyo po yung Whoscall app. So yung Whoscall app, anti-scam app siya, caller ID na rin. So halimbawa, last week, naniningil na yung credit card ko, hindi kita sasagutin. Kasi, kilala na kita. Kilala na kita. Magbabayad naman ako, matagal pa yung due date. Reminder lang, di ba? So, ganun din pag nasa database nila yung mga scammers, so makikilala nyo, makikita nyo doon, suspicious call. Kung naka-Android kayo at may link yan, sasabihin niya rin kung suspicious text. Whoscall app. Kulay green po yung logo, available sa Play Store Spell at Whoscall. sa App Store. Whoscall. Anong spelling? WHOSCALL. Okay. Whoscall. Kulay green po yung logo. Okay. Sabi ni Gael, para daw makaiwas dun sa love scam, sabi niya, pati si Nomar, hanapin mo na rin para siguradong single. Yung mga mahilig sa dating app dyan. Hingan mo na din ng ng title ng properties. Yung pinaka-red flag po sa dating app. Kasi hindi naman namin sinasabing masama ang dating app. Ang gusto lang namin makatulong na totoo tao yung nakamatch nyo. Pero ito po yung red flag. Yung sad boy, sad girl. Ito po yung number 1. Kapag lahat ng problema nasa kanya na at sinimula na siyang umutang, humiram, di ba? Basta humingi na ng pera sa'yo, gamit lahat na nagkasakit yung nanay ko, tatay ko, aso ko, pusa ng kapitbahay ko, red flag na po yun. Basta humingi ng pera.
kahit face-to-face, kahit Kahit magkakilala sa kayo. 100, 300. Hindi, kahit yung hindi mo na-meet sa dating app. Oo, yun. Basta Wala humingi kang ng pera Oo, at oo. umutang. Usually nasa utang. Meron pa, kapag na-hack, scamdemic kasi ang tawag namin, kapag na-hack yung Facebook mo. So, ang una niyang gagawin, yes, common ito. oo, ang una nilang Magme-message kung gagawin, kani-kanino. lahat ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, imi-message yan. Mhm. Uutang sa'yo. Ito yung term, babalik ko rin mamaya. Mhm. May emergency lang. Mhm. So, tawagan niyo po, ikaw ba to? Umuutang ka ba? Di ba? Mm-hmm. Kasi malay mo, na-hack na pala yung Facebook niya. Mhm. Magandang gabi sa'yo, Willie Maali, Valentina Melana Poncia, gayon din sa'yo, Ivy Gutierrez, dun sa Tayug, Pangasinan, at maraming iba pa, mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magkukommercial lang po muna tayo sa ating pong pagbabalik. Parang kulang yung oras natin, pero susubukan po natin, if you have some questions, pwede po ninyong ipadala. But basically, no, para lang po maiwasan natin, no, yung na mabiktima ng mga scammers. Diyan lamang po kayo. It's 15, 16, 17, 8, 10 minutes after 7 in the evening. Kayo'y Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco and Mr. Off yung micro. Okay. Josel de Guzman ng Scam Watch Pilipinas. At tinatalakay po natin ngayon yung mga uri ng scams at yung paano makakaiwas. Binanggit na po natin, napakahalaga yung pagre-report, no? Kasi hindi magte-take cognizance, hindi, anong tawag doon? Motu proprio, yun yung term sa legal term, hindi automatic na magte-take cognizance ang ating ahensya ng gobyerno kung hindi kayo magre-report. So, natitrigger lang ang hakbang. Ano ba yun? Natitrigger lang ang hakbang ng gobyerno kapag merong report from you. So kung hindi po kayo magre-report, chances are wala na rin yung mangyayari. Ngayon, ang sinasabi ni Sir Josel kanina, napakaliit ng tsansa na makarecover, 3% lang, no? Ang tsansa na ma-recover ninyo kung meron nang nawala sa inyo. At kung puri ang nawala sa inyo, mas mahirap ma-recover ang puri o reputasyon kesa sa pera. Kasi may mga pagkakataon na, Sir Josel, hindi pera ang winawala, ang hinihingi. No, hinihinga ng nude photos o kaya ng makikipag-video call, anong tawag doon? Whatever, yung mga supposedly intimate moments, no? Kapag po yun ang ipinangalat, no? Napakahirap nang makarecover ng reputasyon. Kaya ako wala akong ganun eh. Kasi baka walang manood pag kumalat. Joke lang po, no? So unang-una, do not document your intimate moments, no? Kasi bagaman at meron tayong Anti-Photo and Video Voyeurism Act, aantayin pa ba natin na kailanganin nating dumulog sa ahensya ng gobyerno dahil merong lumabas, merong nagpakalat? Unang-una, wala namang kakalat kung wala kayong ginawa. So let us not document our intimate moment. Usapang Legal. Yun ang pinag-uugatan niya. So kapag ang ka-chat mo ay call tayo. Okay lang yung video call. Pero walang hubarang mangyayari o walang mga kung ano-ano man. Isang profile ng Turn on your mic, please. Yan. Okay. Yung isang profile ng love scammer, ito yung tinatawag na blackmailer. So ang gagawin niyan, karamihan kasi ngayon medyo landian na sa dating app eh. So kapag napunta na kayo dun sa medyo intimate na yung usapan nyo at medyo naglalandian na kayo, kapag let's say hiningan ka na ng sexy, magsisimula sa sexy and then nude, wag po tayo. Even sa video kasi permanent po yan. So yung digital footprint niyan, mahirap pong tanggalin. Mahirap pong tanggalin kapag ni-rename na yan, di ba? Di sana kasi yung paghahanap po sa mga video or litrato nakabase doon sa file name. Ano yung name? So kung pangalan mo yan, no, 'di ba? Kung ibahin yung pangalan, hindi mo na rin siya malolocate. Lalo na may market yan sa dark web. So ingat po tayo. May mga tumatawag din by the way, may mga tumatawag din na nag-offer ng kung ano-ano, 'di ba? Loan. Oh, 'di ba? Meron pa rin 'yan. Yung loan, mabuti sana kung ino-offer ay pagmamahal tas willing to wait. No, may hugot ako. yung nakakatuwa sa mga loan scammers na yan,
ikaw na nga yung naglo-loan, nangangailangan ka, Hihingan ka pa ng pera. hihingan ka ng processing fee. Yes. So kapag yun po, red flag na. Kapag naman let's say mabilis yung loan at mataas yung interest o OLA at medyo hinaras kayo at may pera sila para padalan kayo Kanang ng bulaklak ng patay, kabaong. i-report nyo po kaagad sa PNP-ACG, huhulihin po yan. Huhulihin po nila yan kapag medyo nang harass na po. So yung pong mga online lending app na hindi legit, hindi po Pero ba? Sir Josel, meron kasing sinasabi na nako-clone din itong mga apps na ito. Hindi. Pag app siya, mas mataas kasi yung security. So, yung Okay. nangyayari dito, ang madali kasing gayahin, yung mga website. Oh, yes, yung mga website. So, Okay. ito yung mga phishing scam. So, nagagaya sila. So Pwede how do silang- we verify? Kailangan... XYZ lending hindi, company. ang una niyo pong gagawin, meron po tayong tinatawag na Sa SEC register check dapat. with SEC app. Yes. Okay, o kaya type nyo po, SEC with check. Check with SEC sa Google, dadalhin po kayo ng SEC, doon po itatype nyo po yung pangalan ng kumpanya. Okay, pag nakita nyo na po yung pangalan ng kumpanya, kung registered sila, okay. Kaya lang kasi confusing, di ba? Say for example, sa bangko na lang, Metro Bank, yung A. Di ba? Ano bang tawag dun sa yung ano the manner? Dalawa Oo. kasing klase yung sa whether it's investment, any financial scam. Number one, yung tinatawag na phishing scam, nagpapanggap sila na legitimate bank. So doon makikita nyo na kapag kinlik mo yung link, so makikita mo yung pangalan ng bangko. So yung bank doon, let's say sobra ng .com, bank.com. Actually, Sir Josel, noong araw talaga, alam mo na peke siya kapag unang-una mo nakita mo wrong grammar. Ngayon hindi May AI na kasi. Oo, kaya nga Yung A na, ano bang tawag doon? Yung stroke, depende sa pagkakasulat. Yung diba? at sign. Ganun lang yung difference. Pero ngayon, iba na dahil gumagamit na rin ng AI, pati mga script ng mga tumatawag sa inyo, medyo maayos na rin. Oo nga. Kaya pag may link, huwag nyo pong i-click. Ngayon naman, kapag let's say may nakita kayo sa social media na nag-offer ng lending, makakautang kayo dyan. Mga maliit na halaga, 5,000, 10,000. Pero kapag hindi nyo nabayaran kaagad, kasi ang gagawin nila kapag dinownload nyo yung app nila, binibigyan mo Nakukuha sila yung ng contact ng access. lahat ng nasa address book mo. So tatawagan lahat nila yan at sasabihin, may utang si ganito, hindi nagbabayad. Harassment na po yun. Meron po kayong karapatang magreklamo. Yes, hindi Meron porke, paalala sa ating mga kababayan, hindi po porke na kayo ay may pagkakautang ay pwede na nila kayong iharas. Pangalawa, ibang usapan po yung hindi kayo nakakabayad because that is a civil case for collection or small claims. Kasi small claims kapag hindi lumalagpas ng 1 milyon. But most likely, kung ito ay lending app or lending company na mga ganyan, hindi naman umaabot ng milyon-milyon ang utangan dyan. So, small claims lang. So, yun, napakabilis lang. In fact, you don't even need a lawyer to file, no? Pero, kapag malaki, lagpas ng 1 milyon, that's a collection ng sum of money. But, then again, no? Yun pong hinaras kayo, maari kasing umabot sa grave threats, di ba? Yung pananakot, yung patadalhan ka ng korona ng patay, ng bulaklak ng patay, ng kabaong. Iba pong usapan yon. So, maari pa rin po kayong magreklamo, kasong kriminal ho ito, kahit pa meron kayong pagkakautang. And balikan po ninyo yung mga previous episodes natin tungkol sa pag-i-impose ng interest. Because chances are, no, bagaman at tayo po ay wala na yung usury law, hindi na ipinatutupad yung usury law sa ngayon, naglalagay ng ceiling doon sa interest rate, no? Sinasabi po, dapat ay hindi naman abot impyerno or hindi naman unconscionable ang ipinapataw ng interest. Pangalawa, no? Yung interest mo dapat ay laging nasusulat. And therefore, kung hindi po nasusulat ang kasunduan sa imposition ng interest, so ibig sabihin, may lusot po kayo, pwede po kayong hindi magbayad ng interest. Ang babayaran nyo lamang yung principal amount of loan. Ayun. Usapang Legal. Kaya lang, sir, mukhang magsa-second episode tayo because kinapos na tayo ng oras. Ang bilis ng oras. Ang bilis. Anyway, maraming salamat Sir Josel. May babaptiin ka ba?
Wala na po akong mabuti. Anak, asawa, wala. Okay. Okay, so nakasama po natin Sir Josel. Nakasama ko rin si kabilang side, si Billy Domingo at mga taga DZRH TV. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday, same time, same station, same channel, same gwapa host. Joke lang. Ako pa ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Kasama ko po Si Josel de Guzman. parang masyado ko na-excite, sir. Thursday po ulit, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan pa susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat po sa inyo.